Sa video ito ituturo ko sa inyo kung paano kumuha ng PSA Marriage Certificate online. Kaya tara, samahan niyo ako at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. Alam mo ba na pwede ka nang kumuha ng PSA Marriage Certificate online? Handog ito ng Philippine Statistics Authority, ang PSA Service, para makakuha ng civil registry documents mula lang sa inyong mga bahay or kung saan pa mang lugar sa mundo. Sa tatlong simpleng steps na ito, mabilis at madali na ang pagkuha ng PSA marriage contract online. So una, mag-fill out lang ng application form. Mamaya ituturo ko sa inyo kung paano mag-fill out niyan. Then pangalawa, magbayad sa mga accredited payment channels and i-discuss din natin kung saan ka pwedeng makapagbayad niyan. At ikatlo, maghintay na i-deliver ito sa address na ibinigay ninyo. Yes po, tama ang narinig ninyo. I-deliver na ito sa mismong bahay ninyo. Kaya hindi na natin papatagalin pa, punta na tayo sa unang step, yung pag-fill out ng application form. So para makuha yung form guys at maka-fill out tayo, punta lang tayo dito sa ating mga search engine na ginagamit kagaya sa akin Google Chrome at pagkatapos i-type lang natin ang PSA Service. At dito hanapin at i-click lang natin itong PSA Service, itong may www.psaservice.com.ph. At pagkatapos may makikita tayong ganito, who are the authorized to get the civil registry documents. So basahin nyo na lang pong maigi yan at kung tapos na, i-click nyo na lang po dito sa baba yung got it. And then mapupunta na po tayo dito. If ever may makita kayong ganito guys, i-click nyo na lang po yung I accept cookies, itong may square. At pagkatapos may makikita na kayong ganito. So dito guys, pwede kayong pumili kung ano yung kukunin ninyo, kung birth certificate ba, marriage certificate, death certificate, or sinumar. Pero ang gagawin natin ngayon ay ang pagkuha ng marriage certificate. Kaya ito yung i-click natin. At pagkatapos may makikita tayong ganito. So i-click lang natin tong box katabi ng I agree to the terms and condition para ma-checkan. At kung okay na, i-click din natin tong box katabi ng I agree to the data privacy notice para ma-checkan. At kung okay na, i-click natin ang next. At pagkatapos may mga tanong tayong makikita dito. So yung una, kung may mga correction ba daw yung marriage certificate ninyo. So kung meron, i-click nyo tong yes. Pero pag wala, i-click nyo ang no. So depende na po yan sa inyo. At pagkatapos dito naman tayo sa pangalawa. Kung nakakuha na ba daw kayo ng copy dati ng iyong marriage certificate, kung meron, i-click nyo ang yes. Kung wala, i-click nyo ang no. So depende na po yan sa inyo kung ano yung isasagot ninyo. Sa akin wala namang correction tapos hindi pa ako nakakuha ng marriage certificate dati kaya puro no yung sagot ko. So kung okay na yan, i-click nyo na ang next. At pagkatapos mapupunta na kayo dito sa request details. So kung nakikita ninyo, certificate type, so marriage certificate yung nirequest natin. Tapos dito sa baba guys, kayo nang bahala kung ilang copies yung kukunin ninyo. Sa akin isa lang, kaya yun lang ang pinili ko. At dito naman sa baba, maglagay na kayo ng certificate details. So dito unang ilalagay ninyo is yung husband's last name, husband's first name, at husband's middle name. So dapat hindi po magkakabaliktad yung last name, first name, at middle name ng pagkakalagay ninyo. At dito naman tayo sa baba, ilagay nyo po yung wife's maiden last name, wife's first name, at wife's maiden middle name. So maiden name yung hinahanap, so ibig sabihin nito pangalan ng babae nung dalaga pa, yung first name, last name at middle name niya nung dalaga pa siya. Make sure guys tama yung nilagay ninyo dyan at hindi nagkakabaliktad yung first name, middle name at last name. At kung okay na, punta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng place of marriage. So ilagay nyo po kung saan kayo kinasal. So ilagay nyo po dito yung country, province, city or municipality. At pagkatapos dito sa baba guys, ilagay nyo po yung date of marriage niyo. Kung anong buwan, taon at petsa kayo ikinasal. At kung okay na, punta na tayo dito sa baba sa pag-select ng relationship to the document owner. So dito kayo nang bahala. Kung kayo mismo yung kumuha, pwedeng self yung piliin ninyo. Pero kung kapatid kayo, daughter, cousin, father kayo ng kinasal or kukunan ninyo ng marriage contract, kayo nang bahalang mag-select dyan.
So sa akin, ako yung kukuha kaya self yung ilalagay ko dyan. Pero kung wala dyan, pwede nyo pong i-click ang others. At pagkatapos dito tayo sa embassy or government agency details. So kung sa ibang bansa nyo ipapadeliver guys, i-click nyo ang yes. Pero pag dito lang, i-click nyo ang no. At pagkatapos dito naman tayo sa purpose of request. So i-click lang natin tong select purpose of request. So dito kayo nang bahalang pumili kung ano yung purpose ng pagkuha ninyo. Pwedeng claim benefit, employment abroad, employment local, others, passport or travel, tapos school requirements. So kayo nang bahala kung ano yung purpose ninyo. At kung wala dito, i-click nyo na lang po ang others. So sa akin, for employment. At kung okay na at nakapili na kayo, i-click nyo na po ang next. Pagkatapos mapupunta na tayo dito sa paglalagay ng requester's details. So dito, ilagay nyo po yung last name, first name at middle name ng nag-request ng marriage certificate. So kung kayo mismo yung magre-request, ilagay nyo yung pangalan ninyo dito. At dito sa baba, maglagay din kayo ng email address at mobile number ninyo. So email address at mobile number ng nag-request yung ilalagay dito. At dito kayo nang bahalang pumili kung gusto nyo ipapadeliver mismo sa inyong mga bahay, click nyo tong delivery. Pero kung gusto nyo i-pick up lang sa mga LBC branches, pwede nyo i-click tong pick up at LBC branch. At kung gusto nyo ipa-deliver sa mismong bahay ninyo, so ilagay nyo po yung country, province, city and municipality, barangay. Tapos dito sa baba, ilagay nyo po yung line of address. Kung may mga landmark, ganyan, kung ano yung address niyo, may mga barangay, lot, block number, ganyan, ilagay nyo po dito. At pagkatapos dito sa baba, maglagay kayo ng zip code or postal code. At kung okay na, i-click nyo na po itong next dito sa baba. Ito po. Pagkatapos mapupunta tayo dito sa pag-review. So makikita nyo yung requester's name, address, tapos yung telephone number and email address dito. So scroll down nyo na lang po lahat yan, basahin nyo po lahat. Pagkatapos, pag nakita nyo na itong confirm, i-click nyo na lang po. At mapupunta na po tayo sa step 3, yung summary. So i-review nyo po lahat ng mga details na nandito kung tama ba at nandito na rin po pala yung amount na mababayaran ninyo. 330 pesos po. So i-review nyo pong maigi, scroll down ninyo at kung okay naman lahat at agree kayo sa lahat ng mga nandyan, i-click nyo na po ang next. Pagkatapos may makikita kayong quick survey. So checkan nyo na lang po kung saan ninyo nalaman ang survey list na website. At kung okay na, i-click nyo na po ang submit. At pagkatapos mapupunta kayo dito sa acknowledgement. So dito makikita nyo na po yung reference number. So ito po yung reference number ninyo, ito po yung gagamitin ninyo once magbabayad na kayo. So i-click at i-copy nyo na lang po itong reference number ninyo. By the way guys, kung ayaw nyo pang magbayad o the next day pa kayo gusto magbayad, pwede nyo pong i-save muna tong reference number ninyo, screenshot nyo yan, at the next day pwede nyo yung bayaran. Pero kung gusto na ninyo kaagad na magbayad, so scroll down nyo na lang po yan at may makikita po kayong proceed to payment. So i-click lang po natin yan. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa payment, so scroll lang natin yan pa kanan. So may makikita tayo dito sa baba na pay now. So i-click lang natin itong pay now. At pagkatapos may makikita kayong pangalan ninyo dyan, yung amount 330. Tapos kung gusto niyo i-proceed, i-click nyo po ang proceed. So dito pwede po kayo magbayad gamit ang yung debit or credit card. Pagkatapos pwede din yung mga e-wallets or digital wallets kagaya ng ShopeePay, QRPH, GCash at GrabPay. So kayo nang bahala kung ano yung gagamitin ninyo sa pagbabayad. Pero sa akin wala pa lang laman yung GCash ko ngayon kaya hindi muna ako magbabayad, the next day na lang. Basta itago nyo po yung reference number na nakuha ninyo, yung pinakopy ko sa inyo kanina, kasi pwede nyo pa yung bayaran kung wala pa kayong pera ngayon up to 60 days. Kasi 60 days mag-expire na po yung reference number na yon. Pagkatapos yung fill upan lahat at nakapagbayad na po kayo, mag-antay na lang po kayo ng delivery ng dokumento sa loob ng 4 hanggang 6 na araw kung nasa Metro Manila kayo. At 6 na araw hanggang 8 araw kung nasa labas kayo ng Metro Manila.
So wala na kayong ibang gagawin pagkatapos ninyong magbayad kundi mag-antay na lang na dumating sa inyo yung nirequest ninyo.